Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay ng pag-aaral po ng salita ng hula, at lalo po nating pagigihin at lalo nating maintindihan kung inyo pong subaybayan ang pag-aaral na ito. Bagaman putol-putol po ito, hindi man natin maubos sa isang pagpapaliwanag, ngunit sikapin po ng inyong lingkod na maisalaysay natin ng malinaw upang maunawaan po natin ang mga salita ng hula. Now, bago natin simulan, atin po munang hilingin ang guidance ng Banal na Espiritu. Dakila po namin Ama, makapangyarihan po sa lahat. O Diyos, kami po inyong tulungan at pagpalain sa oras na ito, at lalo na po sa aming pag-aaral ng mga banal na salita, na maunawaan namin to sa pamagitan po ng Banal na Espiritu, na siya po magbigay sa amin ng karunungan at kaalaman, at lalo na sa tagapakinig, bigyan ng karunungan sapagkat ito'y napakahalaga ang mga salita ng hula na aming pong pag-aaralan. Ito po ay ang dalangin in Jesus' name. Amen. Okay, ngayon po atin pong buksan ang pag-aaral ng hula, at dito po inilagay natin si Daniel. Estudyante din po siya ng hula, no? Bagaman si Daniel isang propeta, ngunit hindi po siya nagpabaya. Nag-aaral din siya ng mga aklat ng mga propeta, gaya po sa propetang si Jeremias. Tingnan po natin Daniel 9:2. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by books the number of the years whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Kita nyo po na kahit propeta na, no, nag-aaral pa rin siya. Nag-aaral pa rin po siya ng Bible. Hindi po siya nagpabaya, kundi nagbubukas din po siya. Ating buksan po ang Tagalog nito. Daniel 9 verse 2, sabi po dito, Tagalog version. Gusto ko po mabuksan sa Tagalog. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Isipin niyo po, saan nag-aral si Daniel? Sa aklat po ni Jeremiah, no? Kung tingnan niyo po ang aklat ni Jeremiah, at bakit niya naunawaan itong 70 taon? Dahil sa aklat po ni Jeremiah, alam niyo po ito si Jeremiah, mas nauna ito kay Daniel. Bagaman ito si Jeremias, nauna ng kaunti, ngunit binigyan ng daan na siya po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang Jeremiah 25. Makita po ninyo na si Jeremiah pala, isang propeta ng Diyos na binigyan ng karunungan at kaalaman na maibigay sa kanya. Ito po, tandaan natin. 25:11 po ng Jeremiah, sabi dito, at ang buong lupaing ito ay magiging sira. Yun po, ang Jerusalem magiging sira at katigilan, at ang mga bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. Ito po yung hula na kung di natin pansinin, hula po ito, hindi pa nangyayari, in advance ng Diyos, pinaalam na maglilingkod sila sa Babylonia ng 70 taon. At tamang-tama talaga po na 70 taon dahil sinalita ng Diyos kay Jeremias ito. So kung tingnan niyo po ang Jeremiah 29, dito naman po pinakita ng Diyos kay Jeremiah pa rin na ang bansang ito, makita nyo, Jeremiah 29 verse 10, sabi po dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap, pag naganap na po daw, ang sabi dito, na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dalalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. Ibig sabihin po, sa dakong ito sa Jerusalem yon, doon sa kanilang bansa. Kasi po, matitigas ang ulo nila, ang daming mga paglabag na ginawa nila, kahit hari po nila ay talagang matitigas ang ulo. Lalo nang tumigas ang ulo ng mga kaparian po nila, kahit mga pari.
tumigas din ang ulo. Tingnan nyo po lang po itong sinabi ng Panginoon sa Jeremiah 17 verse 21. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Mag-ingat kayo sa inyong sarili na huwag kayong mangagdala ng pasaan sa araw ng Sabat o mangagpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem." Ang nangyari po kasi, kahit Sabat, naglabag na po sila. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man kayo ng anumang gawain. No? Tingnan nyo po itong pinakita ng Diyos sa kanila. O magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang Sabat, ay ang araw ng Sabat gaya ng inutos ko sa inyong mga magulang. Tingnan nyo po kung paano sila binigyan ng instruction. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi pagmatigas ang kanilang liig upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. So ito pong mga Israelites sa kapanahon ni Jeremiah, ang titigas ng ulo, parang ang sabi nga po dito, pinatigas ang kanilang liig. Parang hindi sila makarinig o ikiling man ang kanilang pakinig. No, ang mahirap dito yung pinatigas ang kanilang liig. Talagang ang tigas ng kanilang liig. Ngayon, dahil po dito, ito po sa 24, "At mangyari kung kayo'y mga kinig at mag-ingat sa akin," sabi ng Panginoon, "na huwag," ano po ang sabi? Na huwag silang sabi na po, "huwag silang magpasok ng pasan sa pintuan ng bayan sa araw ng Sabat, kundi ipangilan ang saang araw ng Sabat upang huwag gawa ng anumang gawain." Ito po sana ang magiging blessedness sa kanila. Kasi kung makinig lang sana sila, blessed sana silang bayan ng Diyos. Kung magsipasok sa mga pintuan sa bayang ito ang mga hari at mga prinsipe na nangaupo sa luklukan ni David. Ito sana ang hula sa kanila na ang mga prinsipe sa iba't ibang lugar papasok sa Jerusalem, sa luklukan ni David, na mga kakaro, mga kakabayo sila, at ang kanilang mga pangulo at mga lalaki ng Huda at mga taga-Jerusalem, at ang bayang ito ay manatili magpakailanman. Ito sana ang pangako ng Diyos, na manatili sana sila at ang mga prinsipe po, mga hari, magsipasok sana sa pintuan ng bayan, pero ang tigas ng ulo nila. Kaya ano pong sinabi sa Jeremiah 25, kung inyo pong natandaan kanina, verse 11, na ang sabi ng Panginoon, dahil matigas ang ulo nila at ang buong lupain ito ay magiging sira. Kaya po, pinintulot na masira yon dahil sa katigasan ng ulo at katigilan, at ang bansang ito ay maglilingkod sa hari sa Babylonia na 70 taon. So, 70 years po talaga sila doon sa Babylonia dahil matigas ang kanilang ulo. Pero doon po sa kanyang ipinakita, tingnan nyo po ulit, no? Na dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ano po ang mangyari sa Jerusalem? Ito po, basahin natin, dahil matigas ang ulo nila. Dito po tayo makapagtataka na ang salita ng Diyos talagang tinupad niya. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangilin ang araw ng Sabat, at huwag mangagdala ng pasan at pumasok sa mga pintuan ng bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayoy, alam po nyo po, hindi po sila makinig, magsusulsol ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon. O yan, susunugin po pala ang bayan nila, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo sa Jerusalem na hindi mapapatay. So hanggang may sisirain po, hindi mapapatay talaga dahil apoy po yun, ang nagutos noon Panginoon, no? So kung ating tingnan, para po maintindihan nyo si Daniel po, isa siyang mag-aaral ng hula. Naunawaan niya ang hula nino. Ano pong hula na naunawaan niya? Tingnan nyo ulit sa Tagalog and Daniel 9 to. Ito yung hula na naunawaan ni Daniel. Kasi siya po ay isa ring estudyante ni Jeremias. Ulitin natin, ng unang taon ng kanyang paghari, akong si Daniel, alam nyo po, anong ginawa ni Daniel? Ay nakaunawa sa pagitan ng mga aklat. So, yung aklat po na isinulat ni Jeremias, pinag-aralan niya yon.
At naunawaan niya. So yung 70 taon talagang naunawaan at alam niya na maglingkod sila sa Babylonia. Nang 70 taon ang sabi po dito. So naunawaan niya sa mga aklat ng bilang ng mga tao na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem. 70 taon. So ang Jerusalem po walang tao yan, sira yan, sisirain 7 taon, walang tao doon. Pati ang sabat nila wala na. So yung mga ingay ng mga pag-awit nila wala na. Yung kanila pong pagtira doon, mawawala yon, isang katigilan. At doon sila maglilingkod po sa Babylonia. So tayo po kung makinig lang tayo ng mga hula, hindi po tayo mabibigo. Mag-aaral tayo dahil tayo po sa Adventistang bayan, may mga ipinadala ang Diyos na mga propeta magsasalita sa ating panahon ngayon. Pag hindi tayo makinig sa kanila, ay isa rin pong katigilan yan sa ating buhay. Maari pong mabibigo tayo, maaring kagaya ng Israel, sila po ay pinarusahan. Paparusahan din tayo. Yung pagsabi lang ng Panginoon, dahil kayo ay hininga, hindi kayo mainit, hindi kayo malamig at kayo'y malamig at hindi kayo mainit. Ano pong mangyari? Dahil kayo maligamgam, isusuka kita sa aking bibig. Alam niyo po, hindi kayo matakot, isusuka. Yun ang hula. Doon sa huling iglesia, yun ay sa atin. Di ayaw mo bang uminit? So dito sa pag-aral ng hula po, kung hula ang sasabihin, ay kailangan mag-ingat tayo dahil isinalita ng Diyos yan. Pag sinabing isuka, totoo po yun. Hindi nagsalita ang Diyos na sinungaling. Now, tingnan natin po si Stephen. Si Esteban, isa rin po siyang mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya siya naging martyr dahil alam niyo po si Esteban, itong nakasulat sa Acts of the Apostles 96. But they were not able to resist the wisdom and spirit by which he speak. Not only did he speak in the power of the Holy Spirit. Ito palang Esteban na ito, hindi lamang nagsalita siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, but it was plain, alam niyo po, malinaw, subalit malinaw that he was a student of the prophecies and learned in all matters of the law. Napakaganda po ng Kristiyanong ito, lalo na kahit pa man siya na martyr, pero hindi kayang kalabanin ang karunungan, kaalaman na nagsasalita po si Esteban. Dahil po, pinuno siya ng karunungan, nagsalita siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pero ang sekreto pala niya, isa siyang estudyante ng mga propesya at alam niya ang lahat ng mga bagay tungkol sa kautusan. He ably defended the truths. Ayan ang napakaganda. That he advocated and utterly defeated his opponents. So, ito yung napakaganda. Ayaw nyo bang mag-aral ng hula? Ayaw nyo bang gayahin si Stephen? Bagaman naging martyr siya. Kung tayo may maging martyr, di, wala naman problema. Ang mahalaga, matalo natin ang kaaway dahil sa katotohanan. Ang sabi dito, he ably defended the truth. So, depensa po natin katotohanan. Lalo ang sabat na ating nalaman natin ang sabat, maghanda ng Biyernes, tapos sasabihin ngayon wala ng paghanda, pwede na magluto. Yan po ang nakakalungkot ngayon. Paano ka maging mainit samantalang ikay naging maligamgam? Pinadalhan na nga tayo ng sulat. May mga sumulat na binigay na sa kay Ellen G. White lahat ang mga paliwanag tungkol sa sabat na kailangan ating bigyan ng diin at maunawaan paano ingatan ito. Tingnan natin po kasunod. Jesus reminds us about Daniel. Si Jesus, ganun din po. Alam niyo po si Jesus nung kapanahonan niya, nag-remind din siya tungkol kay Daniel. Anong ni-remind niya? Ang sabi dito, "When ye therefore shall see the abomination and desolation spoken of by Daniel the prophet," ano pong gagawin? "Stand in the holy place." Tumayo sa banal na dako. "Whosoever read it, let him understand." Alam niyo po, may mga tao hindi nakaunawa dito.
akala nila kung ano ito. Basahin po nga natin ang Tagalog ulit nito, no? So makita natin ang Matthew 24. Pina-remind pala sa atin ito, lalo na sa ating panahon. Kung inyo pong basahin itong Matthew 24:15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira, isipin nyo, may mga kasuklam-suklam na paninira, sinira ang Sabat, sa Panginoon po kasuklam-suklam yon. Sinira ang aral na magaling, binaliktad, sinira. Kaya hindi ba tayo matakot? Pinalitan pa ang Sabat ng araw ng linggo. Di ba tayo matakot? Ngayon mga Sabbath keepers, imbis may Sabat na, sabihin pwede na magluto, hindi ba tayo matakot? So paninira po yon na sinalita sa magitan ng propeta Daniel. So ano po, may mga hula doon sa kay Daniel. Kaya ang sabi dito na natatayo sa dakong banal. Kaya nga po, dapat sa atin tumayo tayo sa dakong banal. So sa simbahan po, ang mga aral ng simbahan, doon tayo tumayo dahil yan ang mga dakong banal, unawain ng bumabasa. So let him understand, sabi po sa English, no? So saan po kayo tatayo? Sa dakong banal o sa paglabag, pagsuway? Ang banal po ibig sabihin sumunod, o sa pagsuway tayo. Kaya ito ni-remind ng ating Panginoon. Ngayon, narito na tayo sa panahon na natupad ang mga aklat ni Daniel. Na may mga aklat po na sinulatan, ng tawag po doon, 4 gospel books. So, dito, may mga iilang hula, pero hindi ito ang nagbigay sa atin ng napakaraming hula, kundi atin pong buksan mamaya itong mga maraming hula dahil ang Matthew, Mark, Luke, and John, ayan ang tinatawag pong gospel books, no? So, hindi siya books na puro hula. At ganun din po, ang Diyos nagbigay sa atin ng paraan na kung gusto nyong matatag, ang sabi po Amos 3:7, the Lord will do nothing unless He reveals all His secrets unto His servants the prophets. Nagpaalala na po sa atin ang mga propeta, no? Na alam natin ang gospel and law at si Jesus nakahula po yan. Pero ang prophecy, ito ang nakakatakot dahil marami ang hindi po nag-iingat sa pag-aaral ng prophecy. Ito po sa Evangelism 1:9-6, basahin po natin. Prophecy, the foundation of our faith. So ang prophecy pala po isang pundasyon sa ating pananampalataya. Ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. The prophecies of Daniel and the Revelation should be carefully studied, and in connection with them, the words, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Evangelism 1:9-6.2. Now, ito po, bakit pinasulat ng Panginoon? Ano po ang foundation natin? Prophecy. Yung pong walang aral, walang pagbubukas ng prophecy, may foundation kaya siya. Kaya nga po, kaya nilang labagin ang salita ng Diyos dahil hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Kagaya na lang na po ng sealing time. Walang masilyuhan sa atin kung tayo hindi na bago, hindi tayo masunurin. Walang masilyon po. Sa mga naglabag ng commandments, naglabag ng Sabat, imposible pong silyuhan tayo. Lalo na po, buksan natin yan pagdating ng araw. Atin pong linawin para maintindihan nyo ang sealing. Nasa time na tayo ng third angel's message, the sealing message. Kaya po ang sabi dito, all are written for advanced knowledge. Gusto nyo bang may advanced knowledge? Mag-aral po ng prophecy. At tingnan nyo po ang 2 Peter 1:19 and 20. We have also a more sure word of prophecy, more sure word of prophecy, whereunto ye do will, that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Napakaganda po. Kung inyo pong bigyan ng pansin itong 2 Peter na ito, tinukoy po niya dito ang prophecy, no? Kung nag-aral na kayo ng prophecy, mayroong tala na sa umaga na sisilang sa inyong puso.
Tingnan natin ang Tagalog para makuha po ninyo ang kahulugan nito. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagkaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Alam nyo po, yung tinatawag ditong salita ng hula, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. So, ito pong salita ng hula. Huwag nyo pong maliitin, huwag nyo bigyan ng para bang walang kwenta sa inyo. Bigyan nyo ng kalaliman, ng pagkaunawa kung ano itong hula. Ang hula po, advance yan, pinakita. Dahil kung mayroon ka ng pag-aaral ng hula, mayroon ng, ang tala sa umaga ay magsisikat sa inyo. At doon sa pagbubukang liwayway, sa dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, sa inyo pong pag-aaral ng salita ng hula, magkaroon ng pagbubukang liwayway, ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong puso. Liwanag na po. Pag nag-aaral po kayo ng hula, isang liwanag na hindi nyo po maintindihan, na itong liwanag na ito, nagbibigay sa inyo ng katatagan. Kasi po, isipin nyo ang prophecy. Ang sabi po sa ating binasa kanina sa prophecy, ulitin natin yung nasa prophecy. Ang sabi nga po, prophecy, the foundation of our faith. And ministers should present the sure word of prophecy as the foundation of the faith of Seventh-day Adventists. Napakaganda po kung inyong maintindihan itong sinasabi pong prophecy, no? At sinabi dito na malalaman mo na ito sa alinmang hula ng kasulatan hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. No private interpretation po. Sariling pagpapaliwanag. Sa English po ito, kung inyong tandaan ng English, ang private interpretation po hindi pinahintulot ng Diyos. Knowing this verse that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Hindi po pwedeng interpret ng private. Kung gusto nyong private interpretation, ay di huwag na po sa hula. Kasi po pag hula ang ating pag-usapan at private interpretation, sariling pagpapaliwanag, magkamali po kayo, no? Sa ang pag sinabing is of any private interpretation, no prophecy of the scripture is of any private interpretation, hindi po pinahintulot ng Diyos. Kaya nga po, mayroon tayong spirit of prophecy. Naroon ang interpretation na tama na hindi kayo magkakamali. Kung sa Sabat, naroon ang paliwanag sa spirit prophecy, kasi po Bible to spirit prophecy, hindi po yan nagkakamali, no? So sana sa ating pag-aaral na ito, subaybayan nyo lang po dahil napakaraming mga kailangan nyo pang maintindihan, no? Maintindihan natin, lalo na po sa aklat ng Daniel and Revelation. Ang aklat ng Daniel and Revelation, ito yung mga major prophecies sa Biblia na nagpapatatag sa kanyang iglesia, na ang sabi nga po, the two books contain major prophecies. Daniel is the prophecy and Revelation is the fulfillment of prophecy. Daniel is a sealed book and Revelation is an open book. Daniel 12:4, Revelation 22:10. So must be open in the time of the end, and it is now. Ngayon na po, kailangan nating buksan, no? At nakakalungkot na sa ating panahon, napakaraming ayaw magbukas ng Daniel and Revelation. Sabi nga po dito sa komentary sa Great Controversy 341.2, in the first chapter of Revelation is pronounced blessings to those who read. Ministers and people declare that the prophecies of Daniel and Revelation were incomprehensible mysteries. Ang marami pong nagsabi ay hindi daw po maunawaan ang mga misteryo dito sa Revelation. Incomprehensible, hindi nila maintindihan. But Christ directed his disciples to the words of the prophet Daniel concerning the events to take place in their time, and said, whosoever read it, let him understand. Matthew 2:24-15. And this assertion, yung pong may nagigiit talaga, and Revelation is a mystery,
not to be understood, hindi daw po maunawaan, Mysterio daw Revelation is contradicted by the very title of the book. Ayan po, kailangan maintindihan natin kasi po pag sinabing Revelation, kapahayagan. Kaya nga po, tinawag siyang Revelation dahil malinaw na ipinakita. The revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show unto servants things which must shortly come to pass. Blessed is he that read it, and they that hear the words of this prophecy. And says the prophet, blessed is he that read it. There are those who will not read. Ayan pong malungkot. Kasi po, marami ang hindi nagbabasa. The blessing is not for them. Ano po ang karugtong? The blessing is not for them. Ang pagpapala ay hindi sa kanila. And they that hear, there are some also who refuse to hear anything concerning the prophecies. Ano po? May mga tumatanggi na makinig sa tungkol sa mga propesya. The blessing is not for this class. So, ang pagpapala, hindi rin sa kanila. And keep those things which are written therein. Many refuse to heed the warnings and instructions contained in the revelation. None of these can claim the blessing promised. Ito pong nakakalungkot, no? Pag tinanggihan natin mag-aral ng hula, mag-aral ng mga prophecy, lalo na pong ibinigay, all who ridicule the subjects of the prophecy, yung pong tumutuya sa mga subject po ng prophecy, and mock at the symbols here solemnly given, kanila pong tinutuya ang mga simbolo, tinatawanan ng mga simbolo na ibinigay. All who refuse to reform their lives and to prepare for the coming of the Son of Man will be unblessed. Alam niyo po ang prophecy, reformation ang target ng prophecy. No, gusto ng Diyos na maintindihan natin para magkaroon ng reformation sa buhay natin. Kagaya po ng prophecy about destruction of Jerusalem, yung mga nag-aaral po, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Walang nabigo, walang napahamak nung sirayan ng Jerusalem doon po sa mga nag-aaral ng hula. Christ had given His disciples warning, and all who believe His words watch for the promised sign. At ang napakaganda dito, not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Ngayon po, kung gusto nyong walang mapahamak sa atin, mag-aral po tayo. The blessings pronounced, the time is at hand, the reformation po ang gusto ng Panginoon sa Great Controversy 341 at sa TM 114, glorious future. Gusto nyo po ba ang glorious future? Ang salita pong ginamit niya, gusto nyong maluwalhating hinaharap, mag-aral po ng hula. The warning is given, binigyan tayo ng warning. Prophecy gives an advance information concerning the future. At kung sinabi man na blessed is he that read it, so ito yung mga blessing po, pinannounce na, pinakita na sa atin. So mamaya po, kasi kailangan nating maintindihan ito, at ang oras natin ay medyo humahaba ng konti, paunti-unti po nating i-post ito. Ang mahalaga, maintindihan natin kung ano po ang prophecy, paano tayo tinuruan, binigyan ng instruction, makinig, mag-aral para maging mapalad, no? So, lalo na po sa Daniel, prophecy of Daniel, Revelation, need much of closer study. At dito po pinakita, there is a need of much closer study of the Word of God, especially should Daniel or Revelation should have their attention as never before in the history of our work. Kung noon po, hindi kayo masyadong nag-aral ng Daniel or Revelation, ngayon bigyan na nating daan. Prophecy when better understood, kung inyo po naunawaan ang prophecy, when the books of Daniel or Revelation are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Alam niyo po, magkaroon tayo ng kakaibang karanasan sa ating buhay, sa buhay reliyon. And they will be given such glimpses of the open gates of heaven. Alam niyo po, pag naintindihan mo na, unti-unti mo nang maintindihan, mabago pa natin buhay, mayroon ng glimpse. Alam niyo po, binibigyan na pala tayo ng sulyap ng bukas na langit, ang pintuan ng langit,
that heart and mind will be impressed, na tayo po na-impress, nahimok ang ating puso at ang ating mga kaisipan with a character that all must develop, na ang karakter nating lahat ay ating palaguin in order to realize the blessedness, para po maging ma-realisar lahat, maging maabot lahat ang pagiging mapalad, which is to be the reward of the pure heart. Kasi po, pag nag-aaral tayo ng prophecy, aabutin natin ang kabanalan, aabutin natin ang isang malinis na puso. Ngayon po, all that prophecy has foretold as coming to pass until the present time has been traced on the pages of history, and we may be assured that all which is yet to come will be fulfilled in its order. Evangelism 193.4. So, ang lahat pala pong mga nasa hula, ma-fulfill yan sa tamang kaayusan, no? So, sa mga gusto pong mag-aral sa kasunod po nating buksan dito, ang aklat na ni Daniel, subaybayan nyo lang, dahil sa mga pag-aral na ito, unti-unti natin pong maintindihan ang mga salita ng hula. At ito po, ibinibigay ng Diyos ang blessedness sa mga taong nais po maging blessed, no? Na maging mapalad. Purihin ng Diyos ngayong sa ating pag-aaral sa oras na ito. Nawa na bless po tayong lahat. Ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen. Dakilang Ama, maraming salamat sa aming pag-aaral na nawa na unawaan ng mga kapatiran, mga kaibigan, mga nagsusubaybay na inyong mga salita ng hula. Pagpalain kami lahat sa araw-araw. Ito po ang dalangin. At mapuno kami ng biyaya, karunungan at kaalaman. Mapuno kami ng higit na karunungan at kaalaman na mula sa inyo na masagana. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, maraming salamat. God bless. Baybayan niyo po ang sunod nating pag-aaralan. Daniel and Revelation na po tayo isa-isa hanggang sa maintindihan po nating lahat. No? God bless everyone. Bye-bye.